Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang legal. Okay, bago ako magsimula ay binabati ko yung aking mga subscribers, mga viewers, yung bago pa lang napapagawi dito sa aking channel, yung mga subscribers ko ng mga OFW sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Saudi Arabia, Singapore, Hong Kong, sa Australia, sa US, sa Japan at Korea. Sana'y makapanood kayo palagi nitong aking mga vlogs para kung sakaling meron kayong gustong ipagawa dito sa Pilipinas, meron kayong konting knowledge na magagamit ninyo. Okay, so ngayon ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa special power of attorney ng isang seller ng lupa. At kung ano ang ilalagay niyang kapangyarihan o ibibigay niyang kapangyarihan doon sa kanyang representative. Dahil hindi niya magawa iyon personally, kaya ide-delegate niya through a special power of attorney. So, yan po ang ating pag-usapan ngayon. Opo, yan. Pag-usapan po natin yung special power of attorney para sa seller. Halimbawa, may-ari ng lupa. Halimbawa, hindi siya yung personally magawa yung pagbebenta o pakikipagtransaksyon ng bentahan ng lupa. Okay. So, ito po, ang special power of attorney, yun nga, yan ay ginagamit, isang dokumento na nagpapatunay na ang seller ay nag-delegate ng kanyang task, yung dapat niyang gawin sa isang representative niya dahil yung seller o yung may-ari hindi niya magawa personally, hindi niya yung personal niyang magampanan yung dapat niyang gawin. So idine-delegate niya kasi sa special power of attorney, ang tawag sa seller o may-ari ng lupa na nagde-delegate ay principal. At yung kanyang representative, ang tawag naman ay attorney in fact. Okay. So, yan, yung principal at attorney in fact ang nakalagay sa special power of attorney. Ngayon, kung ikaw ay seller, dahil hindi ka nga makakapunta, makakapagtransaksyon, let's say nasa abroad ka, So magde-delegate ka ng representative para sa ibenta yung lupa mo. So number 1, ano ilalagay natin dapat sa special power of attorney? Number 1, to act. Ito naman sinasabi ko ay kahit hindi masunod in verbatim, basta't nandun yung idea. Ano po, kung sino man ang magpe-prepare sa inyo ng special power of attorney, merong gagawa niyan. Pero ganun pa man, kailangan nyo pa rin dalhin yan sa abogado para i-review at i-notarize. Kasi kung hindi notarized yan, hindi yan i-recognize ng mga institutions, no? Okay, so number 1, to act as my representative in the transaction, negotiation, and sale of a parcel of land covered by this particular title, registered in my name. O, yan. Dapat yan, number 1. Kung yun ang gusto nating ibigay na kapangyarihan sa ating attorney in fact o representative to negotiate, to transact the sale and the sale of land. Siya yung makikipag-uusap sa bentahan ng lupa. Pangalawa, to make, sign, and or execute documents relative to the above-mentioned task, to the aforesaid task. So, ibig sabihin, siya yung pipirma, gagawa o magpapagawa, pipirma, mag-execute ng dokumentong yun in favor or in behalf of the principal,
yung deed of ano-ano ba yung mga dokumentong ganyan. Siyempre gagawin yung 'pag nagkasundo na sa bentahan ng lupa, gagawin yung deed of absolute sale at yung acknowledgement receipt. So, sinong pipirma dun? Yun ang representative. Pero ang ilalagay nun sa ano, sa deed of absolute sale. Halimbawa, ang seller. Seller A represented by kung sino man ang representative niya. So, yun. Seller A represented by. Okay. Yun dapat ang nakalagay sa deed of absolute sale kapag naka-SPA ang seller. Okay, sana po maliwanag yan. So, number 2, no, di ba yung number 2, yung nga, to make, sign, or execute documents relative to the aforesaid task. Number 3, pwede na yung ilalagay natin yan. Kung halimbawa magbabayaran na, to receive the proceeds of the sale. Kung ibibigay pa rin ng seller yung kapangyarihan na yun sa sa kanyang principal attorney in fact, kasi nasa abroad nga siya, edi to receive the proceeds of the sale either in cash or halimbawa cheque, and to encash the check, ibibigay niya yung kapangyarihan na yun. Okay, ngayon pwedeng ilagay rin susunod yung to act as my representative for the transfer of title in my name and pay the corresponding taxes with the BIR, Assessor's Office, and the Register of Deeds. Pwede na niyang isama yun doon. So, yan yung pang-4. Pang-5, pwede nang ilagay na to act as my representative in all other related transactions. In all related transactions in connection with the aforesaid tasks. Okay. So, iyang 5 yan, kung may kulang man ako, ay yan naman ay maidadagdag pa rin sa SPA. Pero basically, yang 5 yan ang dapat makita mo sa special power of attorney ng seller. Kung ikaw ay buyer, tiningnan mo yan, SPA na yan, dapat yan ay yung mga acts o yung mga tasks na ibinigay doon sa representative dapat nandyan. Dapat nandyan yan. So, bukod doon, dapat makausap mo man lang yung kung ikaw ang buyer, makausap mo man lang yung seller kahit sa telepono o video conferencing man lang kayo para sure ka na ibinebenta talaga ng seller yung kanyang lupa. Okay. Pag ikaw naman ang seller niyan, dahil ikaw nga ang nagpagawa ng special power of attorney, ako, isasuggest ko sana sa mga seller, owner ng lupa kapag naka-SPA kayo, pwedeng i-delegate nyo yung pagta-transact, negotiation, no? Kahit nga yung signing of the documents. Pero pwede pag bayaran na, baka naman pwedeng kayo na ang gumawa ng aksyon niyan. Aksyon yan. Halimbawa ide-deposit sa account ninyo sa bangko, diretso na sa account ninyo sa bangko. Hindi yung ipapadaan nyo pa sa inyong attorney in fact. With all due respect naman sa mga nagiging attorney in fact, yung mga attorneys in fact, kung kayo ang representative, ay kasi maraming nangyayari. Experience namin sa aming law office na maraming na loloko kasi naka-SPA, yung pala hindi naman ibinebenta ang lupa, na forge yung mga signatures. Pag minsan, ang ibinigay lang na kapangyarihan to sell, yung pala naililipat ng pangalan sa kanya. O kaya nakukuha niya yung buong yung proceeds of the sale. Ibig sabihin yung amount ng bentahan nakukuha niya, tumatakbo na lang. Hindi na makita ng seller at owner ng lupa.
So, kawawa naman yung owner ng lupa 'no. So ayun, gusto ko lang i-suggest sa mga seller at owner ng lupa kung may mga naka-SPA, pagbayaran na, kaliwaan na, pirmahan na ng dokumento. As much as possible sana kayo na sana ang pumirma ng deed of sale o kung hindi niyo talaga magagawa yon, ipa-deposito niyo ang pera sa inyong account, yung bayad ng, bentahan ng lupa para sure kayo. Mahirap yung 100% na tiwalang-tiwala tayo sa tao kasi lalo na pera ang involved diyan, hundreds of thousands o millions of pesos. So, hindi mo alam, maaaring matukso ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. Okay, so ayan po, mahalaga po 'yan, dapat yang special power of attorney, alam natin ang nilalaman at kung hanggang saan ang kapangyarihan ng binigyan ng kapangyarihan ng principal, yung kanyang representative, para po hindi tayo, maloko, maligaw kung ano man ang ating transaksyon at, maging sigurado tayo na yung transaksyon ay magiging legal at binding, valid and binding. Okay, so sana po ay nakuha niyo 'yan at, magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat.